matches, hindi siya nag-start. First time siya mag-start this season. Pero adjustment rin yan, no? Para kay Jaden Tapa. Kasi in a way, nasanay siya na off the bench siya. So, mahirap yung malamig ka, tapos bigla kang papasok sa game. And then now, sobrang hirap nga nun. Back to what she's been doing all throughout her NCAA career. Tignan natin kung mabibigyan agad itong si Jade. Binigyan ni Chloe si Gale, and why not? Easy peasy. Just one of the many ways to describe itong si Gale Pascual dahil dito sa NCAA, ang dali ng volleyball para kay Gale Pascual. As you can see, ano bang ginawa niya? Pina-check out niya lang to get that first point. Second point. Tapa. Here's the toss. Dodi, batindaan. Siya ang unang umatake para sa Arellano. Actually, itong mga Arellano, especially that middle, sobrang, nung nakalaban namin siya, masyado siyang maliksi sa loob ng court. So, isa rin siya sa inaabangan ko talaga today. Meron din isang laro na akala namin na injure na. First rally pa lang, pero bumalik sa laro. Iba yung... As we see this ace by Donalyn Paralejas, isa rin sa mga nag-improve na setters dito sa NCAA. Nakikita natin may muscle tape pa sa left knee ni Dodi Batindaan. She actually missed one match because of that left knee swelling. Getigan, binigay dito kay Estoque, back row spike. Ngayon naman si Donna ay magsiset para kay Batindaan. Inabangan siya ni Nolasco. So partner, mukhang nabasa ni Sam yung atake ng Arellano. Imagine that single block. Basang-basa niya agad. Alam niya na nabigyan na si Dodi, babalikan ni Donna yan. So Donna adjusting and Moming is able to score off the block. Establish yung block nila dito. Hindi talaga makakalagpas agad yung bola. As you can see, hindi pwedeng diretso ang palo. All ang ating talaan. Montoniedo, free ball, a rare free ball para sa Arellano. Donna to De Guzman, another much improved player. Batindaan, nope. Zam Nolasco, nothing there. Balik kay Dodi, popped up by Estenzo. Montoniedo, binigay kay Gale. Nakabang si Paralejas. By the way, an adjustment here, ha? Libero ngayon si Harem Ceballos, beach volleyball player. Wow. Grabe, partner. Iba ang depensahan dito ngayon. Makikita mo, grabe na yung mga binibigay ng bola. Grabe na yung mga atake banda defense. Grabe yung defense nila. Both teams. I know Lexi will have a report on us dito sa adjustment ni Harem Ceballos from spiker to libero today. Beach volleyball player din yan, si Harem. Coming off that 21-point outing, Pau De Guzman getting that one in. Nag-uumpisa na siya ulit. Talagang lahat ng isaset sa kanya, papaluin niya. Batindaan. Perfect pass. Para sa akin, si Mitch has been the best player of Benil ngayong season. Really? Ano ba yung, partner, ano ba yung nakita mo sa kanya na like, sabi mo last season na medyo, alam mo yun, na nag-improve na ngayon? Para sa akin, hinihingi niya yung bola. She's very active on the net. Yung leadership niya nandoon. Tsaka, alam mo yung sense of urgency knowing na last play near niya to. So, binibigay niya talaga lahat. Which is the most important na dapat na as a player, that urgency, kahit sa amin tinuturo yan, dapat may ganun ka talaga. Para alam mo yun, pag binigyan ka ng bola or kung ano man yung ipagawa sa'yo, ready ka talaga. Tsaka yung consistency ni Mitch, iba this year. But power tip para kay Chloan Mondoniedo. And Chloan gets one or two of those opportunities every match. Medyo pasobra na yung receive doon. But buti na lang. Good receive. Maui Magaling gets the point para sa Arellano. Makikita
makikita mo, established pa din naman yung blockings. But then, magaling lang talaga din sila maghanap ng butas. Oh, Magaling Good with an serve. ace. Back-to-back points para kay Maui Magaling. Good start para sa Arellano. Nakatayo si Coach Jerry. Yes. Mondoñedo to Doro. Good approach by Jessa Doro. Imagine that height. Actually, mukhang partner, mas matangkad pa yata ako sa kanya. Pero yung talon niya talagang umiibabaw siya ngayon sa net. Nakikipagsabayan. Gusto ko yung sentence na yan. Oo, diba? Mas matangkad pa matangkad yata pa ako sa talaga. kanya. Pero tingnan mo naman yung talon niya. Oh. Ayan, Oh, Dorog. diba? May power eh. Yes. Basta Dorog yung apelido, may lakas eh. May taglay na lakas. Yes. Even her sister. Paralehas, drop. Paralehas again, pushing it to the other side. Quick attack para kay Sam Nolasco. Benil is up by 1 sa aming pagbabalik. We will hear from Lexi Gonzalez right here on GTV. Hello mga ka-NCAA! Nandito po tayo ngayon sa Philol Eco Oil Center kung saan magaganap ang opening ceremony ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. At kikilalanin po natin ang mga players ng ating 10-member schools. I am Lizala Nieves for NCAA Season 99. It's official! Last weekend ay opisyal na ngang nagbukas ang Men and Women's Volleyball Tournament ng NCAA Season 99. Masaya tayo no na magsisimula na ang NCAA volleyball men's and women's no. Especially this is one season away from Welcome back here at the NCAA Season 99 Women's Volleyball. Pag-usapan natin on the Benilde side, I was able to enjoy earlier a live dance concert before the game from the Benilde Lady Blazers while they were enjoying a pre-warm-up Zumba. Sabi nga kasi ni Coach Jerry, despite their winner reputation, they have always believed in adapting to change and improvement because complacency is not in their vocabulary. It seems like Coach Obet of the Arellano Lady Chiefs would also agree because he has also changed his starting libero from Alona Kagiklao to Harem Ceballos. Sabi mo nga, di ba, Anton, if you want success, the culture has got to change. Would you agree also, Carly? Oo naman. Sinabi ni Ana yan. Partner yan. Actually, I can't take the credit. Nanggaling kay kaibigan natin, Coach Oliver Almadro yan. Okay. Kasi in-interview siya about Letran. Sabi ni Coach O, if you want success, you have to change the Totoo culture. Totoo naman. And ang tanong ko lang, going back to Lexi's report, where is the footage of the Zumba warm-up? Gusto ko yung alam niya talaga yung warm-up. Gusto ko yun. Dapat ipakita yung ano. So behind the scenes. Oo, yung behind the scenes. Behind the scenes, so masaya pala sa Benilde. Kasi pag nakikita natin sila dito sa court, para silang mga machine. Sobrang seryoso ng mga mukha. Lakas ng palo ni Grabe, Doro. partner. Wala pang approach yan, ha? Yes. Straight jump lang. Kung makikita mo, Vertical. hindi pa super ano yung approach niya to kill that ball. Pero wala, pumuntos pa din. You saw Micah Go, Season 97 MVP on your screens. Di pa pinapasok ni Coach Jerry. Mondoñedo, back set to Gail. Okay, one of the rare times na hindi maganda yung palo ni Gail, ha? Oo, parang mali siya ng hampas doon. Medyo nagmadali siya ng konti. Although napansin ko may nakabalot sa index finger ni Gail ngayon. I didn't see that in the previous matches. Baka sa training yan, partner. For sure. Zam Nolasco had a good hit earlier. Gets another one there. Alam mo yung napansin ko dito sa Benilde, once na nag-play talaga sila, nawawala na yung mga blockers talaga ng kalaban. Which is a good thing. Diba? At yun din yung expectations ni Coach Jerry sa kanyang team. Lahat ng
trabaho na kailangan nilang gawin, nagagawa na nila sa practice. Oo. So in the game, dapat hindi na siya nagbibigay ng instructions, ina-apply na lang ng mga players niya. Which is very Coach Jerry, di ba? Oo. Hindi talaga siya nagbibigay ng instructions. Especially, lalo na pag mga ganyan na situation. Hinahayaan niya talaga yung mga players na alam nyo na yan eh, di ba? Yun yung lagi niyang sinasabi sa atin, alam nyo na yung gagawin dyan. Mondoñedo, pinigay kay Estoque down the line, popped up by Padillon. Here's the toss to Magaling Estenzo, picking it up. Chloe giving it to Estoque. Kulang. Medyo alanganin na yung approach niya doon eh. Kita mo yung angle ng katawan niya talagang hindi na talaga papasok yung bola. Mondoñedo to Zam. Paralejas was there. Estoque. Paralejas back set. De Guzman breaking the block, but defenders on the floor able to pick it up. And speaking of floor defenders, walang pumikap doon. Good thing lang dito sa Arellano, talagang lahat sila umaatake. Kang kanino ibigay sa quicker, sa wing, pumapatay. So, kaya medyo nalilito din yung mga blockers ng Benilde. Mondoñedo back set. Yun yung elevation ni Gale. Pero Medyo may na-touch net partner. yun. Pareno, nag-a-adjust pa din siya dun sa set. Ako lang ba? Or parang may pasa yung left shoulder ni Gale on the... Parang may pagka-grayish eh. Oo nga. Di ba? Oo nga, partner. Napansin ko din. Sa Or- volleyball players ba is like shoulder pains are common, I would think. No? Yes, kasi syempre, the movements Oo. every day. Pero feeling ko, pinatreat niya yan. Yeah. Pinatreat. Feeling ko lang. Oo. Kasi yung parang maganong, I mean yung sa right shoulder niya, medyo, yung pasa niya parang ano from cupping. Which is, I think, has become a common practice Yes. now for recovery. Yes, lalo na sunod-sunod din yung mga games. So, hirap. Naabangan si Estoque. So, markado na si Waylon Estoque. And now, Coach Jerry making an adjustment. Corinne Apostol is in for Benilde. Early entry para kay Corinne. Makikita mo, partner, yung score dito, hindi lumalayo. Talagang gitgitan yung laban. Good defense. Mitch gamit again. Alam mo, pag good pass kay Chloan, tapos binigay kay Mitch, 90% of the time, makakapuntos yan. Oo. Which is, yun naman talaga dapat. Especially, pag maganda na talaga yung pasa sa'yo. Diba? Ano ka din, napatayin din talaga yung bola. Paralejas. Oh, that's a good defense. Pascual back row. Kanina siya pupunta. Maui. Cross court, too strong. So Benilde will head into this technical timeout with a 16-14 lead. Good day, sports fans. This is Game On, the very first sports podcast of GMA. Brought to you by GMA Regional TV and Synergy and GMA Digilab. My name is Martin Javier. Half minute left. Shot clock is down to 4. Manalini. Kaboom! Let's talk about anything and everything about sports. I am Coach Hammer Martin Antonio. Ang pinaka-key to be a very good shooter, to be able to score, is repetition. Makasama din natin ang inyong mga iniidolo o paborito. 16-14 is our tally. Benilde leads the Arellano Lady Chiefs in the opening set. Mr. Frank Gusi, chairman of the volleyball tournament ng NCAA and Mancom representative ng University of Perpetual Help. That's Coach Jerry Yee and that's Coach Dax Castellano, Mancom rep for Benilde.
as the Lady Blazers try to go for a three-peat dito sa NCAA. Dorog with a drop. Oh, good. Good save. Good save by Pablo, the rookie libero. Gamit. First runner para kay Gamit. Dorog, papalo. Cloan recycles it to Dorog. Paralejas, teeing it up para kay Maui. And Cloan with a second point here in the match. Kung makikita mo, 1-2 play lang yun, partner. Diba? Kasi nakikita nila bantay na sila ng mga blockers eh. De Guzman. Cloan to Dorog. Dorog. Ayan na, nakikitaan ko na siya ng explosive na approach. At lumalaki na yung lamang ng Benil. 4 na. Kaya tumawag na ng timeout si Coach Obet Javier. Pakinggan natin to. I-expect nyo nagagalaw kayo ng pwesto, hindi pwede mag-aantay lang kayo. Pag binigyan kayo ng bola, huwag nyong ibigay yung bola sa kanila, hindi na dribble. Sabi ko nga, di ba, isa nga tayo rito eh. Paluin nyo kung papaluin nyo, kung mabablock kayo, hindi na block kayo. Meron naman pang counter sa ilalim eh. Kasi yung binabato lang natin yung bola sa kanila. Yes, partner. Napapareact ka sa mga nangyayari on both sides. Wala lang. Medyo nafe-feel ko lang yung tense. Partner. Pati sa side ng Benil, no? Oo. Kung makikita mo yung reaction ko, nakikita ko talaga yung reaction ni Coach Jerry na hindi na siya nagsasalita talaga. Hinahayaan niya talaga yung mga players. So, alam tama na nila yung... Tama yung sinabi ni Lexi, yung report niya, no room for complacency. So, even though 4 na yun lamang ng Benil, they're still playing as if it's 0-0 and playing as if they're on a mission. Bola napunta sa area ni Coach Jerry. Hinabol ni Cloan. Ngayon naman, running attack para kay Matawaran. Cloan with the chase to Gamit. Gamit with the push. Tuloy pa rin para Lehas. Villaflores. Dorog. Another point for the Benil captain. Kahit ako yung setter siguro ni Dorog, sa kanya ko ibibigay. Kasi makikita mo talaga sa kanya na gusto niya talagang pumuntos. Her approach, humihingi siya ng bola. So, pag ganun, talagang alam mong pupuntos, bakit di mo bigyan, right? At meron ng 6 na puntos si Jessa Dorog. And now, for the Arellano side, pinakawala na ni Coach Obet Javier ang kanyang super rookie from last season, Laika Tudlasan, who's been dealing with a lower back injury, kaya hindi siya masyadong ginagamit this season. But last year, she was number 5 in scoring, averaging 15.6 points per match. That's the first spike for Laika. Nothing there. Tignan natin kung bibigyan siya ulit. Adante goes to the middle. Cloan on the drop. KC, back set to Hart. And the rally's not yet done. Laika, papalo, and Laika Tudlasan breaks down the wall. Di pa 100% yan. Nakita natin mababa pa yung talon ni Laika. Pero nakita niya kung saan yung butas ng defense ng Benil. Lower back injury. A tough injury for volleyball players, yes, no? Kasi partner, alam mo naman, yan ang puhunan natin. Yan ang puhunan ng mga volleyball players. So, pag yan ang sumakit, talagang hindi ka na talaga totally makaka 100% na galaw. Mahirap. One prominent player who's dealt with back issues, si Myla Pablo. Yes. Kasi syempre, imagine, lahat ng kilos mo, di ba? Ma-feel mo yan eh. KC, back set to Laika. Oh, Laika gets roofed. Inabangan. Kaya no, last ko, hindi ka pwede talaga diretso yung palo mo. Payong ka talaga dito. Oh, an good ace serve for Mitch Gamit.
Iba talaga ang laro at aura ni Mitch Gamit ngayong season. Her final year. Sa passing, di ba? Dapat ang bola nasa unahan. Eh, sa mo kinuha, ginanon mo. Hindi wala ka sa tamang pwesto. Ganyan ang mangyayari. Huwag kang pumeso na maayos para mabuto sila ng ganun-ganun na lang. Wala na dapat lecture dito eh. Application dapat ng ginagawa rito para pa tayo nagpa-practice nito. Gumalaw kayo ng tama. Kaya nagpunta rito para maging ganyan lang. Hey, sa'yo! Kahit ako, kung ganun yung sasabihin sa akin ni Coach, mapapagalaw talaga ako ng tamang partner. Imagine, ay, tama nga naman. Parang hindi nga naman daw nagpa-practice. So, ganito na yung gagawin natin. Nasa laro ka na. So, diba? Tsaka sayang eh, dumikit na sila. Sinasabayan na nila yung nakita na nila, Coach eh. Nakita na ng mga coaches na, kaya naman, diba? 9-1 run for the Lady Blazers and make that a 10-1 run. Jessa Dorog, what an opening set for her. Mitch Gamit is still serving. And for a set point. That's a good serve. Mitch Gamit averaging 9.8 points per match this season. Padillon gets the point. Medyo na late ang blocking still si Nolasco. Oh, hindi siya na late. Pinatama talaga sa ibabaw ng kamay niya pala. Good receive. Running attack for Zam. Taas ng confidence level ni Zam Nolasco ngayon. Parang, okay, tapos na. Itong si Zam kasi yung magiging, kumbaga, leading middle blocker next year para sa Benilde. Dahil gagraduate na si Mitch Gamit. So, she's looking good and she gives Benilde the opening set 25-16.